Hello, good morning to each and everyone. Usa ka mainit nga Monday morning. Today is April 27 og grabe ang kainit to. Ani ang hitsura sa kalangit, very blue. And ingat-ingat, take care mo kay ang heat index batin taasa. Gahapon I think it's 41 to 42 degrees Celsius. So magdalag payong and keep hydrated. Nagbasa-basa ko sa cellphone ug nakita na ko ni mga headline news karon nga adlaw. Adto ta sa politics, padayon ang controversy kay VP Sara. Ampo lang ta ani, gisabay tinuod. Ang House of Representative o ang ato ang VP Sara. So daghang mga dapig-dapig no, but sa tunga ra ko mag-agi. Kinsa ang truth kay ato ang kamatuoran man kita mga Kristiyano sa kamatuoran man gyud ta. Okay? Og ikaduha nga headline, ang asset freeze order kay Speaker Martin Romualdez. O kani may tama sa ni siya. Bahala na ang Dios ani. Kinsa puy tama sa ilaha. Sige. General Santos, adunay usa ka tawo nga may 56 counts of murder was reportedly apprehended by the authorities. Uy, good job PNP of General Santos. Isa ka tao nga naay kaso nga 56 counts of murder ang na-apprehend nila. So good job sa pagpanatili sa ato ang dakbayan sa General Santos nga peaceful and secured. Okay? Environment, extreme heat warning. Mao ni akong gingon ganiha no. Ang Pag-asa naga-issue og mga warnings for dangerous heat index level in 14 areas across the country today. But jud kainit kayo. I don't know kung siya muulan, but we should be prepared. Kung mahimo maligo. No, if you feel something is wrong with your body temperature, magbasa-basa na lang ta sa tong lawas and keep hydrated. Okay? About the economy, ang fuel price shift. Gibalita dire karon nga adlaw nga ang diesel fuel prices are projected to fall approximately 8 pesos towards the end of April. So karon nga semana end of April naman, so projected siya nga mo fall og 8 pesos per liter. Gahapon the price is about 93 pesos sa Petron. So kung mabawasan pa na siya og 8 pesos, so something like 85 pesos per liter. So pasalamat na lang ta sa Ginoo kay dunay mga rollback ngayon na at least ang mga kadalanunan karon medyo kuan na sab dasig o nga nag-increase usab ang volume sa traffic. So it means nga adjusted na pod ang mga tao no, although nag-price increase, nag-rollback og I think is third nag-rollback. So dili na po kayo ingon nga taas, pero taas sa gihapon compared sa una. Pero pasalamat lang ta sa atong buhi nga Dios kay dunay mga ingon ani nga mga development. O I'm hopeful nga ang economy mo balik usab ka bibo usab. Okay? So ingon sa dire sa atong headline nga ang LTFRB kaning ahensya sa pag-regulate sa ato ang mga public transport, natapos na daw nila distribute ang 135 million fuel subsidy para sa mga driver. Wow, kadako ba 135 million? Sige, I'm hoping na-distribute ni equally ha, dili lang dito sa may mga sa atong mga kaila. Kung lahi mong karon kay kuan kanang home you know, katuin tao mga legit. I've been hearing news nga na nagreklamo in tao no, na stroke pa ganito sa pila-pila. Pero in the end wala dito taon ang listahan. So ang national government nag-release din sila, they are serious, nag-release sila 135 million. Ang problema lamang ani sa silong kanang sa ubos ba kanang tig-distribute. So kung ikaw may ano gud niya, may criminal mind gud ka. Criminal mind gud. Yun na, unahon ni mo to yung masilingan, yung mga parente, wala ka na ba. So I'm hoping they're also honest, no, as serious as the national government kay gi-release man yun eh. Ang problema na lang ang katong pag-implement sa baba. So I'm hoping kuan kanang
na-distribute ni siya. So anita sa atong panapos, hapit na matapos kay mga around 6 minutes running a video. Ang atong verse of the day. So ang atong bersikulo gikuha nato sa Acts chapter 4 verse 12. Nagaingon dito is, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So kani nga versikulo mga igsoon sa kini ka a powerful reminder of exclusivity and sufficiency of Christ. There is no other name except our Lord Jesus Christ. Okay? When we talk about salvation, wala na lain gyud nga pangalan gawas ang ato ang buhi nga Ginoong Hesukristo. Namatay siya, nabanhaw. Sooner he will be returning as the King of Kings, the Lord of Lords. So hato ni siyang huptan mga igsoon. Mausab ni ang gihuptan sa mga apostoles, and they found courage through the Holy Spirit to proclaim the truth despite the opposition of the Sanhedrin. So we are also encouraged to stand firm in our faith and the hope we have in our Lord Jesus Christ. So kani nga economic crisis, lumalabay malaman kini. So as we are eagerly waiting for the Lord, I believe nga kani nga crisis nga atong natagamtaman karon, these are just trials and a test of our faith. Testingan ta, mutaas ang krudo, mutaas usab ang bugas, mutaas usab ang bilihin sa mga isda, lamas. Testingan ta kung tunhay pa bagihapon atong mga pagtuo. But in the end, atong ngayon dito sa Philippians 3:20 nga we are citizens of heaven. And so while we eagerly wait for the Lord, we find hope. Kita nga mga citizens in heaven will be taken care of our gracious and overflowing mercy of our God. So mayong buntag o happy Monday. I hope madasigon gihapon kita nga manarbaho sa tagsa-tagsa nato nga katrabahoan. Whether you are a company worker, a housewife, or a businessman, God bless you all. Thank you. Bye-bye.